Magandang buhay sa lahat! Welcome po muli sa ating vlog sa araw na ito. So tara guys, samahan niyo muli ako sa panibagong araw ko dito sa probinsya ng Oriental Mindoro. So tara guys, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin! This is Emeline at isa po akong Mindorenya na nakatira sa bayan ng Bulalakaw. So for today's video guys, may pakaway-kaway muna tayo dyan. So ayan, thank you pala sa kay Kuya Ramil, no? Nagkaroon kami ng ulam na libre sa araw na ito. And of course, thank you Lord sa mga taong ginagamit niya para i-bless kami. And I also pray na i-bless din sila ng Lord ng siksik-liglig at umaapaw ang kanilang pamilya. So para mas marami pa silang ma-bless na tao. Wow! Dito guys ay tinanggalan ko lang ito ng hasang ang mga isda pagkatapos ay nilinisan. Binanlawan yan guys ng mga 3 beses, no, para malinis na malinis at matanggal ang lansa nito at hindi siya madugo guys. So ganun talaga ang maglinis ng isda. So sanay na ako dyan kasi yan lagi ang aming ulam guys. Isda lagi kasi yan ang paborito ng aking father. At syempre, nang matapos ko na itong linisan, ay naghanap dyan ako ng kutsilyo guys. Kasi, ay hahatiin ko yan siya sa gitna. Yung style lamayo ba guys? So, ganun yung gagawin ko sa isdang yan. Kasi maglalamayo kami ngayon. Kasi masarap ito, ang galunggong pala ito, ang isda na ito guys. Masarap ito gawing lamayo. O, di ba? Nang matapos ko na itong mahati sa dalawa, syempre hinugasan ko ulit ito guys kasi medyo madugo yung loob niya ba. Pagkatapos niya, iniready ko na yung mga ingredients or sangkap para sa pagbababad nitong lamayo. Ayan, meron dyang toyo, kalamansi, oyster sauce, paminta. O, para ready na ba siya? O, ayan. Diba? And then, ayan, may kalamansi tayo dyan. Yung iba dyan ay sa bakuran lang namin nakuha. Syempre, hindi mawawala ang eksena ko dyan, guys. Mag-slow mo muna tayo. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Diba? Okay, so next naman ay binabad ko na ito sa oyster sauce, pinatakan na ng kalamansi, and of course, ang ating toyo. Nice! Then after nyan, syempre, binabad ko muna yan ng mga ilang minuto. So, bago ko siya iprinito. And then, nag-aitla ko dyan ng bawang, guys, na maliliit. So, para ilagay din doon, para magdagdag lasa ba sa ating lamayo. So, masarap talaga ito, guys. No, ang lamayo. Talagang malasa at maayos ang iyong marinated sauce para dito ay talagang masarap ang lamayo. Then, after ko makapagbabad dyan, syempre, nag-ready na rin ako ng mga kailangan para sa aming paksiw. Syempre, marami yung isda. 2 lang kami ng papa ko ang kakain. So, ginawa kong paksiw yung mga natira, guys. So, parang paksiw adobo. Ito ang style ng aming paksiw, guys. Ano ba? Paksiw adobo. Basta ganun. Yan, may bawang at saka luya, toyo, tsaka suka. No, di ba? Every time na lang talaga may patalbog talaga ang luya. Hala, bakit may paso? At saka may pa-slow mo ang ilong te. Ayan, finally, natapos na din itong paggawa ko ng paksiw adobo nito. Bakit pa sayo pa? Ayan, so yan guys, no? So nilinisan ko lang itong aming darapugan guys. Ayan, so yung kasi uling lang aming ginagamit dito. So walis-walis muna sa gilid and then sa baba, and then nilinisan yung loob ng kalan na yan para malinis ba kapag nagluluto, para hindi maalikabok kapag nagluluto na tayo. At saka may basher ako guys pagdating dyan. Walang iba kundi yung ate ko ba. Pag-chat yan siya sa akin na yung darapugan daw namin maitim, yung lababo daw namin maitim daw. Ay, gano'n naman talaga yun. Oy, wala naman namin yun mapapalitan. At
at hindi naman tiles kasi ang aming lababo, guys, no? Oh, andito pala ay kumukulo na yung paksiw, guys. Ang sarap na naman ang aming ulam sa video na yan, guys. Nakatakam ulit. So, yun. So, after nung guys, nung pagbababad, pagluto ng paksiw, syempre, prinito ko na itong aming Mantika. Okay, Golden Fiesta. Baka naman. Char! Ayan. So, ibuhos lang natin. So, kapag mainit na mantika, guys, ilagay mo. Takluban ko lang kasi italamsikan. Testing ko lagyan ng margarine. Tikman ko kung okay ba yung lasa niya or masarap ba kapag may margarine. Pag may margarine pa lang, bangan. Nang maluto na ang lamayo, syempre guys, no, nagtesting ako na gawing sauce, yung marinated sauce nitong lamayo namin. At voila guys, ay talagang masarap pala. So yan, ginisa ko lang ang sibuyas, bawang sa mantika nung lamayo kanina. And after nyan guys, ewan ko, hindi nakatutok sa aking muka. O basta yan, yung sauce nilagay ko na doon sa pan. So, after ko malagay yan, ano naman ako ng cornstarch dyan, guys. Kumuha ng cornstarch at saka asin. Diba? Para may lasa ang ating sauce. Yan na ang cornstarch, guys. So, inilagay ko na yan siya dyan. And then, syempre, hinalukay, hukay, ube lang. What? And then, mamaya-maya lang, ay nag-prepare na ako ng magsaing na kami, guys. Syempre, may ulam na. Dapat may sinaing na rin kami. O, diba? Yan. So, mga 2 taka lang ng sinaing dyan yung aking nilagay. So, ganitong ulam lang, ganitong gawain lang. So, talagang masaya na ang buhay namin dito sa probinsya, guys. Aww. So, nang maluto na ito, guys, ayan na siya. So, wow! Natatakam na naman ako sa aking napapanood ngayon habang ako ay nag-voice over. So, masarap pala talaga ang marinated sauce na gawing sauce dito sa lamayo, guys. So, try nyo din. Talagang masarap ito, guys. So, ano pa hinihintay nyo? Kumuha na kayo ng kanin nyo dyan, ng bahaw, sinangag. Tara, samahan nyo na kaming kumain. Woo!
So, nung hapon na pala yan, guys, ayan. So, nagtabi lang itong dalawang magkapatid at very, very happy sila. So, pumunta pala ako dyan sa kanila upang magbantay-bantay bata ulit. What? Oh, maganda lang pagmasdan kapag ganito yung nakikita mo, no? Bati-bati lang yung magkapatid. O dati, nung medyo bata-bata pa si Tutoy, ginahampak niya yung kanyang kapatid sa ulo. Oy, kung ano yung mahawakan niya. Pero ngayon ay okay silang dalawa. Dito naman guys, sa kabilang banda, yung pamangkin ko na ito, parang 3 araw ko lang ito tinuruan mag-clap your hands. Pero ngayon na ay marunong na siya, guys. O, diba? Ang galing-galing niya mag-clap. Clap, clap, clap ng kanyang hands. No? Wow. Ang galing-galing naman ng bebe namin ni Yarn. Clap my hands. Clap my hands. She is singing to wow. Nagkakanta man tana. Clap my hands. Clap my hands. Clap my hands. At nung hapon yan guys, nagluto lang ako ng pancake. At syempre, may batang masaya na naman dahil nakapagluto tayo ng pancake. O, isa yun sa mga paborito niya. Kung gaano siya kasaya nung hapon na yan, nung gabi naman nagmaoy, guys! Baka na. Mana Yarn? So, bago magtapos ang video natin guys, syempre magbabahagi muli ako ng salita ng Diyos. So, ito pala guys ay matatagpuan sa 1 Samuel 2 verse 10, New International Version. Those who oppose the Lord will be broken. The Most High will thunder from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. The Lord cannot be rebuked, cannot be mocked, guys. Kaya kung sino man ang umuoppose at kumukontra sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, yung sinasabi doong Most High, ay talagang makakaranas ng matinding punishment mula sa Kanya. So kung nakita nyo doon, no, ibibigay niya, ibubuhos niya, ipupour out niya yung kanyang galit. Yun guys. So kaya hindi natin pwedeng i-mock ang Diyos. Kaya dapat ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod sa buhay natin. So yun lamang. At maraming salamat. God bless everyone. See you sa ating next vlog. Kung umabot ka hanggang dito, paki-comment kung taga saang lugar ka para malaman ko kung saan umabot ang video natin na ito. So God bless everyone.